aliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig! Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Deluz. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kakalye sa buong mundo, muli kaming rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at talakayan. Ayan, Sabado na naman mga kakalye at syempre kasama natin pa rin ngayon ang aking kaibigan, no? Na si Cyrus Ofina. Hello sa inyo. Magandang hapon sa inyo mga kalye and it's good to be back. Yes, Cyrus is back again. Of course, dahil he is back at marami na naman tayong pag-uusapan na makabuluhan, no? Siyempre, ang daming nangyayari every day. Pero meron lang tayong Sabado para pag-usapan ito, no, kasama ng ating mga kakalye. And that's very nice, no? Siyempre, sa mga kakalye natin nakikinig, no? Pwede niyo po kaming magpadala ng comment, suggestions, or request, no? Mag-text lamang sa 0915-7555-010 o kaya naman ay mag-email sa aming official email na usapangkalye@hubnob.com. Yun. Ayan. Siyempre, sa mga nanonood worldwide, no? Live tayo, no? Sa Facebook page ng DWBL 1242 Radio. Ayan. Of course, huwag niyo kalimutan nilang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at Usapang Kalye Radio. Yeah, subscribe lang kayo para kung hindi man kayo nakapanood ngayong oras, updated kayo. Yes. O, simulan na natin ang kwentuhan. Okay. Ngayong Sabado. Simulan na natin. Siguro simulan natin sa pinakamainit-init na pinag-uusapan ng bayan. Oh, ano ba yan? Ito yung post lamang ni Goma. Si Richard Gomez, yes. And nagkaroon siya ng isang post, no? Kung saan sinasabi niya na bakit hindi daw buksan yung bus lane sa EDSA kapag mabigat ang traffic. Dahil medyo maluag naman daw kasi. So, parang baka pwede daw buksan para, alam mo yun, to ease traffic. Well, actually, ako personally, ang masasabi ko lamang dyan, hindi ako pabor na buksan sa private cars yung bus lane natin. Kasi nga, the main purpose of having a bus lane, no, para sa public transport talaga. Tama. Ini-encourage natin yung ating mga kakalye, no, na gumamit ng public transport katulad ng bus para, syempre, mas nakakatipid to. Oo. Sa nakakarami. Mm-hmm. And at the same time, mas friendly din sa environment kahit papaano. Mm-hmm. Bakit? Kasi, syempre, instead of mas maraming sasakyan ang gagamitin, no? Mm-hmm. Yung isang bus, kasya doon kahit minsan hanggang 60 pa nga Oo. So, imagine niyo yun, mga kakalye. Kung yung 60 na yun, may dalang kotse lahat yun. So, 60 na nasasakyan na kagad ang nasa kalsada ng EDSA. Pero kung magbabas sila, isang transportation lang yun. Yes, mas maraming 'di ba gusto nga natin bawasan yung sasakyan sa EDSA kasi ang sabi nila traffic daw because of the volume kasi yung huling na narinig ko doon sa data na nakuha nila is 300%
na yung volume ng sasakyan na dumadaan everyday sa EDSA. 300%. Napakarami no. Napakalaki. That was before pandemic nung narinig ko yun. What more now? Yeah. So, ikaw ba? Agree ka rin ba doon sa sinabi ko? O Agree ako sa sa paggamit ng public transportation. Pero syempre, merong iba tayong mga kakali dyan na hindi pa rin masyado mag-agree kasi nga sa mga dinadanas din minsan ng mga commuters natin. 'Di ba? Especially sa mga sa LRT, MRT, kailangan nilang pumila ng sobrang haba. pero either way, pipila ka pa din regardless of any mode. I mean, kahit anong mode of transport gamitin mo except your private car, which is hindi naman lahat din ng tao merong sasakyan. At nakikita ko nga dito, Edison, is kaya yung iba napipilitang gumamit ng sarili nilang sasakyan dahil gusto nila maging komportable sila sa pagbiyahe nila papuntang trabaho. Kahit hindi na nila iaano yung traffic kasi parang for them, nandiyan na yan eh. Naging normal na siya. Naging normal na siya eh. Manila is not Manila without a traffic jam. Nandiyan na siya Ganon. Ang mahalaga kasi ngayon sa mga iba, komportable lang sila papasok. Kasi may mga iba talaga na papasok ka pa lang, parang naipagdigmaan ka na talaga. Well, tama ka naman dyan, no? Pero ako talaga, siguro, yung katulad nga nung pinag-usapan natin last 2 weeks ago, no? Magkaroon sana siguro ng alternate way. Or parang, sabi nga natin, yung suggestion ko nga last time, di ba? Yung walkway na mahaba. Oo. Di ba? Kasi, last 2 weeks ago, we were talking about bike lanes naman. Bike lanes sa naman EDSA pa siya. rin. Oo. Pero this time, pinag-iiskitahan naman is yung bus lane. Bus lane na Pero, i-open. Technically speaking, no, yung bus lane kasi naman talaga dapat, elevated yan or underground. Hindi talaga siya dapat nandun sa lane mismo ng, yung pinaka main lane. Kasi nga, una, ang bus lane naman talaga, dapat, wala talagang kasamang ibang private car. Yan, tuloy-tuloy lang talaga dapat. Oo, tuloy-tuloy lang yan. Actually, pag nagpunta tayo sa, like, example sa Hong Kong, no, even though wala talaga silang specific na bus lane doon. Pero, alam mo yung, meron siyang virtual na bus lane. Meron. Na may ruta yung mga bus. Meron. At alam mo kung kailan sila darating. Oo. 'Di ba? Yun yung magandang gayahin dito eh. Pero unfortunately, yung bus lane kasi natin, EDSA lang talaga. EDSA lang talaga siya. 'Di ba? Imagine mo kung may yung mga ibang ruta ng jeep, bus na rin. Actually, ang problema lang naman natin kasi yung ibang daan talaga masikip. Masikip talaga siya. Oo. So, imagine mo pag may bus sa mga maliliit na kalsada, mahirap din. Mahirap talaga. Pero napaka-convenient kung sakaling magawa ng paraan. Oo, kasi ngayon, syempre tawag nila diyan bus carousel kasi nga from point to point 'yan. Tapos pagdating doon, Point, no? iikot lang naman sila, U-turn lang naman silang ganun sa pinakadulo. I'm not sure kung saan yung pinakadulo nila. Hindi ba hanggang monumento 'yan, ikot pabalik? Tapos pagdating sa may saan ba? Ay, sa MOA. 'Yun, MOA. Tapos ikot sa ulit sila. Sa MOA Globe, doon yung ikot pabalik. Tapos hanggang monumento ulit. 'Yun. Pero originally, nung before pandemic, alam ko merong plano dyan, no? Hindi lang yan EDSA bus carousel talaga. Ano dapat? Ang ikot niyan mula Laguna hanggang Bulacan. So imagine mo kung pupunta ka for example ng area ng Philippine Arena. Oo. Pwede ka na mag-bus sa EDSA, dire-diretso yun, paikot. Oh, pwede. 'Di ba? So yung mga kababayan natin, makakali natin na naninirahan sa Bulacan area, malapit doon sa Philippine Arena, pwede na sila mag-bus diretso papuntang Manila, Makati, without dropping off kasi ngayon parang iba yung ibang sasakyan, bawal pumasok eh. Transfer pa ang hassle. Yun, diretso na, di ba? Pagbaba mo, Makati ka na kagad or kung saan ka man nag-work dito sa Manila. Yun talaga yung magandang plano before. Unfortunately, hindi siya natuloy. Diba? So we ended up with the bus carousel na hinarang lang. Okay naman, pero mukhang convenient naman yung mga sumasakay madalas dyan sa bus carousel. Actually, na-try ko na. Okay naman. Wala namang like bad na comments na Kasi nga, sila lang dumadaan doon, hindi sila nata-traffic. Yes, that's the advantage of it, no? Yun nga yung perks eh. Diba? Para hindi ka malate.
Oo. Mag-bus ka. Mag-bus ka sa Mura na, aircon naman siya, so aircon hindi ka siya. naman mainitan. Oo. Siguro ang nakikita ko lang na medyo negative feedback dun sa mga bus lane natin, no? Kasi 'di ba, yung hagdanan, kung galing, 'di ba, ang bus stop nila nasa gitna eh. Oo. So, para maka ano ka, Tawid ka sa tawid ka kabila. sa pinaka Oo. kabilang side, kailangan mo umakyat na hagdanan. Yun. Siguro doon lang kailangan i-improve, no, yung ating public transport, yung mga basic facility, like syempre kawawa din naman yung mga PWD, Tama. 'di ba? Ang hirap kaya umakyat. Oh, mahirap. Siguro ang pwede nilang gawin dyan, since meron namang yung MRT, nasa gitna ang bus carousel, right? So, ang MRT nasa it's either nasa taas siya, nasa ilalim siya. So, baka yung mga area na siguro pababa ng MRT, siguro dun yung feeling ko mas magandang access para makatawid sa kabilang lane, para dun sa Actually, kabilang merong ng ganyang station. bus carousel. Pero not all. Not all lang nga. 'Di ba? Kasi meron, alam ko, before Guadalupe Bridge or after Guadalupe Bridge, merong stop doon. Yes, meron. Pero pag nakikita ko, saan ang daan mo? Akyat ka, tatawid, Correct. baba. 'Di ba? Okay lang 'yun kung mga gumagawa nun, mga nasa 18 years old and late 20s or late 30s. Pwede. Paano pag ang mga mid 40s and up? Syempre, Kawawa din kasi syempre as you grow older, mas mahirap umakyat na Diba? hagdanan. Yan nga 'di ba? Minsan gustuhin mo na lang mag-elevator or mag-escalator kung So, meron, 'di ba? so siguro isa rin 'yon. Siguro invest sila for an elevator dun sa mga stops na 'yon para just in case na yung mga iba na hirap talaga maghagdan, elevator sila. Pwede. Pero syempre, once na maglagay ng elevator diyan, lahat naman gagamit ng elevator, so ganun din, magkakaroon din ng parang foot traffic naman. Siguro pwede naman i-manage yung paggamit ng elevator, no? Na strictly ang priority dapat doon is yung mga PWD, mga seniors, yes. Basta lahat, even yung mga kababayan na buntis, syempre. Yan, tama. Huwag natin kalimutan ating mga mothers, Yes, di ba? tama naman. Syempre mahirap din eh. Ayaw nating magka-problema yung ating mga babies to, di ba? Tama. Kawawa naman sila kung papaakitin mo ng mataas. Ayan. Pero syempre para mabuo yan, no? Kailangan ng budget yan eh. Oo, kailangan Yan naman, ng di ba, budget. lagi ang problema natin. Sinong gagastos? Sino gagastos dyan? Pero di ba merong ano ngayon? Yeah, parang sa panukala. from sa DOTR, so nagre-request ata sila ng medyo mas malaking budget para alam mo yun, ma-solve na nila ang traffic talaga, especially sa EDSA, especially sa may QC area. Kasi hindi naman ako napapadpad doon, pero pag nanonood ako ng balita at nagbabalita tungkol sa traffic, yun yung usual na lugar kung saan nagre-report. Pero ako tingin ko lang madalas kasi ang traffic report QC area. Because syempre nandun din yung mga TV station eh. Nandun din. Mas malapit kasi sa kanila. Ba't ka pa lalayo, di ba? Kung doon pa lang kita mo na yung traffic. Pero usually naman, yung traffic jam naman natin is hindi lang naman sa QC. In fact, mas malubog pa nga sa QC eh. That I'm not sure kasi, yun nga, again, hindi ako napapadpad doon sa lugar na yon. Yes, South Boy. Sa taga-probinsya po kasi ako. Yes. Pero kahit pa paano, sa South Luzon Expressway, may traffic din paminsan-minsan. May traffic dahil Traffic jam, yeah. Rehabilitate ng expressway, nagdadagdag ulit sila ng more lanes. Siguro pag natapos na siya all throughout, siguro nasa 6 lanes na siya. Uy, okay yun Kasi sa totoo lang mga kakalye, yung mga expressway natin dito, yung ibang part 2 lanes lang eh. Yes. 'Di ba? Kasi ako nakikita ko lang dapat kasi kapag naggagawa tayo ng public infrastructure, hindi dapat, mali kasi yung mindset na, konti pa lang naman yung dadaan.
So ito na muna sa kanila mag-expand. Yes. 'Di ba? Ganun kasi tayo lagi mag-design ng public infrastructure natin eh. Pag hindi pa kailangan, Yun muna. pwede na 'yan. Hindi nila tinitignan, hindi sila nag-look forward kung ano yung Yes. pwede mangyari. Tama ka diyan, no? Kaya nga ako payo ko lang din sa mga sa mga nagpapanukala ng mga proyekto, lalo na yung mga daan. Oo. Huwag niyo nang tipirin. Oo. Kung gagawa kayo ng daan, minimum na 3 to 4 lanes. Or damihan nyo pa. Sa ibang bansa nga, 10 lanes to 20 lanes eh. Kinukulang pa sila. What more tayo, di ba? Yes. Kasi, ako naniniwala ako. Pero syempre, nandyan pa rin kasi yung the more lanes or the bigger yung infra, it's more costing kasi. Siyempre. So, ang next question dyan kasi yung return of investment din. Kasi syempre, di naman lahat yan government funded. Yes. Kadalasan, di ba, uso sa atin yung yung PPP. Di ba? So, nandun yung question na, pag mas malaki ginastos ko, mababawi ko ba? Yun. Ganun lagi kasi yung mindset natin. Pero technically kasi dapat talaga, ang government ang gumagastos dyan. Yes. Or siguro at the very least, kung PPP man yan, makihati na lang yung government, no? Pero ito yung Tulungan. minimum requirement. Ito dapat yung number of lanes or, for example, nagtayo na tayo ng, skyway. Kung nagtayo ka na ng skyway, sana sinabay mo na yung, yung train. Para hindi lang sasakyan yung makakadaan. Pati yung mga public trains natin, dumami din. Kasi nagtayo ka na ng infrastructure eh. Yes. Hindi mo pa sinabay, di ba? Yes. Yun lang yung sinasabi ko, no? Huwag nating intay na, sa future niya kasi wala pang budget. Meron naman actually pera kung gugustuhin. Meron naman kung gugustuhin. Diba? Huwag na natin antayin na, sige, ito muna. Tapos, dun pa lang tayo mag-expand kung talaga napapansin natin na kailangan na. Correct. So for example, another example dito, no? Example, gumagawa tayo ng mga bagong city, township, and so on. Clark, for example, di ba? So, ngayon pa lang, dapat, dinidesign na yung subway. Dinidesign na yung mga key public infrastructure. Hindi lang yung daan. Kasi nasanay tayo, puro lang tayo pabor sa kotse. Yes. Di ba? Dapat ngayon pa lang, nakadesign na yan. Kung hindi man itatayo, pa ngayon, Oo. naka-ready na siya. Para Kismet. yung mga ibang mga structure na itatayo mo on top, Oo. maka-adjust na rin. Yes. 'Di ba? Kung kailangan temporary na maghukay na doon, i-ready na para hindi man siya gagawin ngayon, naka-standby na siya. At least, 'di ba, naka-ready na lahat. Yun. Kasi hihiling lang din tayo ng budget din. Panayin na natin kasi nga kaya nga humihiling ang DOTR ng medyo mas malaking budget para nga ma-solve ang traffic dito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas isa sa mga may mataas na sleep deprived na Kulang sa tulog, mga kakalye. kulang sa tulog dahil nga kawawa naman din yung mga commuters natin nagtatrabaho, especially yung mga nasa ano bang tawag dito, yung mga nasa like hotels, restaurants, 'di ba? Late na sila mag-out, bibiyahe ka pa. Bibiyahe ka pa. Hindi, syempre ito yung mga kakalye, no? Hindi naman sila mayayaman para mag-grab, 'di ba? Oo. Most of the working class, no? Syempre ito yung mga magko-commute. Imagine mo, uuwi yan madaling araw para lang matulog ng ilang oras. Oo. Tapos umagang-umaga kailangan mo na gumising na napakaaga. Oo, kasi lahat sila mag-aalat sila ng mga at least 2 to 2.5 hours sa biyahe para hindi nga naman sila malate kasi syempre pag na-late yung mga yan, kaltas sa sweldo pa Sa yun, sweldo di yan. ba? So ang importante sa nila makadating sa trabaho nila ng kahit 1 oras pa yung antay nila bago yung shift nila. Pero syempre, yung pauwi naman nila, ganun pa rin, traffic ka na nga papunta, traffic ka pa rin pabalik. 'Di ba? Yes. And to note na, ito yung mga working class na hindi pwede mag-work from home. Yun. Hindi kasi lahat pwede mag-work from home hindi diba? siya, Pwede ka ba mag-work from home, maglinis ka ng kwarto? Hindi. Kailangan mo talagang pumunta mismo sa hotel, for example. Oo, Diba? tama. So, talagang merong sakripisyo ang ating mga kababayan dito. kaya yun. Di na ako magugulat sa isa tayo sa sleep
deprived Country. country. And ano ba pwede nang gawin para ma-solve yun? Balik tayo doon sa pag-ayos ng traffic jam. And siguro, better public transportation. Yes. Actually, share ko lang mga kakalye. Siyempre, I think, yung iba sa atin nakamunta na ng Singapore, Hong Kong. Doon kasi, kahit maglakad ka, sasakay ka lang ng bus or subway, alam mo kung malilit ka o hindi. Oh, kasi may nakalagay na oras eh. Alam mo na yung oras. As in, accounted for lahat. Oo. Actually, wini-wish ko nga sana ganun din ng Pilipinas na very time conscious lahat ng tao. Yes. 'Di ba? Yung lahat tayo care for others people time. Tama. 'Di ba? Kumbaga kunyari lang yung train natin. Hindi mo kasi alam yung train kailan darating. Mm. 'Di ba? Hindi kasi dapat ganon. Pag sinabing every 3 minutes nandiyan 'yan. Tama. Para pag nagbilang ka, anong minuto ako darating makakaakyat sa mismong platform, alam ko anong oras ako darating sa paroroonan ko. Tama. 'Di ba? Ganun yung sana magkaroon sana. maging ganun ng Pilipinas. Sana, 'di ba? Meron din, 'di ba? Ito matagal nang umiikot to sa social media. Sa Japan, yung isang train ata na late lang siya ng di ko alam kung 30 seconds or 1 minute. Sobrang hiyang-hiya sila sa lahat ng pasahero na nagbibigay sila ng note na nakalagay doon na sorry na late sila. 1 minute pa lang 'yon, mga kakalye. Well, it's not dito nga. 'Di ba? Ang problema natin dito, pag let's say, bigla lang may maghuhukay ng kalsada. Wala I mean, naglagay ka lang doon ng sign na maghuhukay ka ng kalsada pero wala ka talagang announcement publicly na isasara mo yung kalsada. 'Di ba? Anong impact doon sa mga dumadaan? Magre-reroute, kakaroon ng additional traffic. 'Di ba? May malilate. Oo. Sa Malaysia na try ko yung mismong yung ginagawang kalsada, nagre-reflect talaga sa maps. Alam mo talaga nakalagay doon, meron ditong ginagawa. Bawal dumaan. Naka-coordinate siya. Yes. 'Di ba? Hindi lang yung naglagay ka lang ng banner sa tabi na we are working for improvement, blah blah blah. So, wala na. Bahala na kayong mag-route. Kanya-kanya na. Kanya-kanya. So yan din yung mga simpleng bagay na sana magkaroon tayo ng framework, 'di ba? Maybe kaya siguro i-spearhead to ng DICT in coordination with DPWH. Actually dapat itong mga branches neto sa government net magtulungan. Gamitin natin technology kasi nandiyan naman teknolohiya . Nandiyan ang technology tapos kailangan lang talaga magtulungan. Pati yung gusto ko lang i-point out, pati yung mga simpleng government services, ang tagal-tagal naghihintay ng ating mga kababayan sa pila. 'Di ba? Bakit hindi na lang natin kaya siguro gawan ng paraan na kung saan pag malapit na silang tawagin, text lang sila. 'Di ba? Pwede naman ganon. Pwede. Kasi pinag-uusapan natin kasi dito yung oras na sasayang . 'Di ba? Para kumuha ka ng isang ID, minsan isang buong araw. Diba? Kawawa naman yung ating mga kababayan. Hindi mo naman pwede gawin yun sa weekend na walang government office sa weekend. Wala. Yun lang kasi yung libre ng ibang tao. Minsan nga, yung iba, 6 na araw nagtatrabaho sa isang linggo. Ang pahinga nila, linggo lang talaga, Sunday. So, sino ang bukas dyan? So, talagang nagsasacrifice sila na mag-leave ng isang araw. Yes, and para sa ibang kakali natin, napakahirap nun. Kasi, yun yung isang araw na sweldo mo mawawala. Oo, sabihin na nating minimum wage earner. Tapos kailangan niyang hindi pumasok na isang araw para maasikaso lang niya yung mga ID niya. Buti sana kung isang araw lang. 'Di ba? Kung papabalikin ka pa ulit, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko na sana hindi lang din naman sa government, pati din sa mga private citizen. Kasi meron naman to be fair naman, yung ibang agency naman ng government, meron namang digitalization effort. Meron naman. Nakikita naman yung effort nila sa pagiging
Nag-shift na sila sa modern ano ng Siguro ang nakikita kong kulang dito is yung consistency. yun. Kasi hindi enough yung isang agency lang may ganon. Oo, The rest wala. tama, Kasi yung mindset ng tao ay wala, kailangan ko talagang pumunta doon. tama. 'Di ba? Para mag-inquire. Mm. Buti sana kung pag nag-email ka doon sa mga email ng gobyerno, reply ka agad. Hindi naman. Tama. 'Di ba? And syempre, gets ko naman din 'yon. Pwedeng naman na overwhelm din sila ng mga request. Oh, kasi yan, tulad ng sinasabi mo ngayon na kailangan modern na lahat ng mga ginagawa para hindi na nga nag-aantay yung mga tao kasi sayang talaga sa oras, 'di ba? Na sana nakuha mo na ng less than 1 hour. Nakuha mo na siya, 'di ba? Eh syempre may mga mag-aano diyan na hindi lahat nabibigyan nung parang ganong parang time, 'di ba? At hindi para sa kanila, parang hindi na para sa kanila yung gantong ano modern na technology na ganon. Ano yung take mo sa ganon? Ako, simple lang ang sagot ko diyan eh. Lahat naman tayo, we need to move forward. Tama. Okay? So, syempre, naintindihan ko naman na meron tayong mga seniors. Syempre, Na yung hindi- sa nangyayari ngayon, hindi siya para sa lahat eh. Hindi para sa lahat talaga. I mean, hindi naman namin sinasabi na hindi para sa lahat. Kailangan, karapatan natin makakuha ng mga IDs and stuff. Pero yung, hindi ba sa proseso lalo na nagiging, yung nagiging high-tech na rin yung iba, yun talaga, yung sinasabi namin na hindi siya yung para sa lahat. Kasi yung iba talaga, parang bakit pa nila intindihin yun? Mas intindihin na lang nila maghanap buhay. Correct. Then saka yung iba rin nahihirapan din kasi mag-adapt ng technology. Yun. Kasi alam natin na marami pa rin sa kababayan natin na no read, no write. I mean, that's another separate problem. Separate yun. Siyempre, para makagamit ka ng teknolohiya, mapabilis yung kailangan mong gawin na ino-offer din ng gobyerno or ng private companies, kailangan marunong ka magbasa at gumamit. Tama. 'Di ba? At the very least ng cellphone. Tama. Na smartphone, 'di ba? Kung no need, no write ka, medyo mahirap na naman. Mahirap talaga siya. Siyempre, kung hindi ka naman pinalad, wala ka ring smartphone. Yung lalong hindi ka makaka-access, 'di ba? So, ang hirap talaga. pero I think meron namang pwedeng solusyon diyan eh. Anong solusyon? Siyempre, pagdating mo pa rin doon sa mismong yung opisina, may mag-a-assist sa'yo. At least konti na lang yon. Hindi na yung majority. 'Di ba? Okay. Kasi ako wini-wish ko talaga na wala na ako makikitang pila sa lahat ng government offices. Sana. Kasi sa ibang bansa, lisensya, driver's license. Parang ano na nga eh, kukuha ka na exam online, pag pumasa ka, ipapadala na lang sa'yo. Tama ka dyan, no? Hindi, not just that. For example, in California ba yon? Yung driver's license nga, nasa Apple Wallet eh. Oo. 'Di ba? You don't even need to bring your physical ID. Digital version na. Digital version kasi. And take note, mga kakalin, nabe-verify yun, ha? Hindi Oo. lang yung picture na Oo. pinapakita mo. Hindi. Oo. Na talagang yun, verifiable na ID yun. Kung valid o expired. Yes. 'Di ba? That's how they adapt technology. And I think, siguro naman, kung meron kang pambili ng kotse, meron ka rin pambili ng smartphone, 'di ba? Syempre, ito din yung may ibang ding sasagot sa'yo. Pagka naging high-tech na lahat, madaming mawawalan ng trabaho. Ay, magandang point yan, no? In fact, napag-usapan din natin yan few weeks ago. Dito rin sa Usapang Kalye, no? Pero ang sinasabi ko nga dyan, lahat naman ng improvement sa technology would cause people to lose their job. Given yon. Hindi natin sinasabing wala. Pero, merong papalit. Nagbabago lang. Kailangan lang mag-adapt. Tama. 'Di ba? Kasi ang sinample ko pa nga dito noon is yung pager eh. 'Di ba? Nung bago magkaroon ng cellphone, bago magkaroon ng text, ang uso po mga kalye is yung pager.
Oo. Di ba tatawag ka sa call center, may kakausapin ka para i-relay yung message. Oo. Di ba? So imagine mo, ang daming nagtatrabaho doon sa call center Oo. para tumanggap ng tawag. Oo, Right? i-type nila at isisend nila dun. Correct. Nung nawala yung pager, Karoon ng nagkaroon ng text, text. nagsaraduhan lahat ng mga kumpanyang yon, di ba? Oo. Sino ba yung mga sikat doon? Easy Call, Yun yung mga brand. mga brand. Mga brands yun eh. Actually, hindi ko naabutan yung mga kakali, ha? Nakakwento lang sa akin. Hindi, promise, hindi ko talaga naabutan yun. Pero yun nga, nagkakaroon ng change, di ba? Change. Parang ngayon, sinasabi natin naman, yung mga cable TV, ang tawag natin dyan, sunset industry. Di ba? Ano na rin? Ano ba? Parami na ng parami yung nagdi-disconnect sa cable eh. Tama. 'Di ba? Kasi nauso ni Netflix, may Disney Plus ka pa, Oo. may HBO Go. At- So lahat na lang ng gusto mong panoorin at the comfort of your own time, magagawa mo na with those application. So syempre, yung mga nagsasubscribe sa TV, pakonti na ng pakonti. Konti na lang. In fact, mapapansin mo ang nagiging behavior dyan is yung mga nagsasubscribe na lang usually, ito yung mga bahay na meron pang mga seniors. Oo. Kasi sila na lang yung yung ayaw, syempre hindi marunong gumamit ng cellphone yung Hindi iba. naman maalam gumamit. Hindi talaga. Oo. Techie, di ba? So sila na lang yung na-stuck doon sa era. Oo. Which is, I'm seeing next decade. Totally, baka So wala na yung mga black box na yan. nandun pa rin. Oo. Pero wala nang subscription sa cable. Okay. Magkaiba kasi yun eh. Sabagay. Di Hindi, ba? kasi di ba yung mga cables ngayon naka-black box siya eh. May black box din. Oo. Yung ISDB na receiver. Pero free TV yun eh. Naging digital lang. Pero, syempre, if you have this, kunyari, like Sky Cable or Signal TV, di ba, bukod sa mga local channels, meron din yung mga international channels, like, di ba, mga Fox, HBO, gano'n. Yes, pero yun nga, nangyayari nga ngayon, di ba, binabundle lang siya sa internet Sa internet. para lang magkaroon ng subscriber. So, Diba? yun, tama ka naman doon na eventually, itong mga to, mawawala na rin yan eh. Yes, and pag nawala yung industry niyan, that's another example mga kakali marami din mawawala na naman ng trabaho. Kailangan naman nila lumipat. Tama. Diba? Tama. Another good example dito, yung AI. Pinag-usapan din natin dito sa usapang kalye. Artificial intelligence, mga kakalye, no? Sinasabi natin na ito raw ay bagong teknolohiya na magtatanggal na naman ng maraming trabaho. 'Di ba? Ang sinasabi nga na dito, ang possible na unang tatamaan talaga nito is yung mga call center. Kasi, imagine mo, bakit ka pa mag-hire ng taga-tanggap ng tawag kung yung computer marunong na magsalita? Nakakaintindi ng sinasabi mo at nagagawa yung common na task na gusto natin bilang customer. Pero sa tingin ko, hindi siya, siguro kung may mawawala man, sa 100%, siguro mga 5 to 10% lang kasi naniniwala pa rin ako na talo pa rin ng totoong tao ang artificial intelligence. Tama ka naman dyan, no? Kahit ako, ganun din naniniwala ako. Kasi, yung AI, for me, sabi ko nga before, it's a tool. Huwag nating katakutan. It's a tool to make us more efficient. 'Di ba? Hindi siya para mawala yung trabaho natin. Kasi, hindi pa rin kaya talunin ng AI ang totoong tao sa decision making. Oo. 'Di ba? Yan yung isang bagay na very important eh. Parang for example, kung yung company ba magre-refund ng customer o hindi. Wala kasi yung yung context sa AI eh. Tama. 'Di ba? Unless ang pagbabase mo lang is yung data. Yes or no lang 'yon. Pero for example lang, yung customer na yun napakatagal na sa'yo. 25 years kunyari lang. Ngayon lang siya nag-request na magpa-refund. Pagbibigyan mo o hindi. Kung data pag-uusapan, syempre AI bakit possible sabihin niya, ay hindi. Pero kung tao 'yan, nandun yung context na, loyal customer to, pagbigyan na natin. 'Di ba? So yan yung bagay na hindi kayang gawin ng AI. Tama. Na kayang gawin ng totoong tao. Kaya hindi pa rin talaga pwedeng mawala yung tao. Tama. And majority din ng business, no? Actually, yung mga business na nag-rely solely on AI,
bumabagsak din yung kanilang quality ng customer service eh. Kasi syempre, yung mga customer na naiirita din or isa nagagalit pa. Kasi nga hindi nila makuha yung gusto nilang gawin. Tama. Hindi ko naman sinasabing ibigay natin lahat ng gusto ng customer, no? Pero may mga bagay kasi na ang hirap i-explain sa AI. Oo. 'Di ba? Yun. So, yan yung mga sample lang mga kaalye, no? And babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Nakakatulong yan. In the case of AI, nakakatulong padaliin yung trabaho ng mga empleyado. Tama. At it saves time. Saves time. Efficiency kasi, Efficiency. yun ang gusto kong word na i-emphasize. Efficiency. Tama. Pero syempre, hindi pa rin 100% na magre-rely dapat tayo sa artificial intelligence. So mabalik tayo sa usapang kalye. Paalala lang, especially yung mga motorista natin dyan na dumadaan sa expressway, lalo na yung mga gumagamit ng Skyway. Skyway. Oh, Basta lahat ng expressway na may merong RFID, tollgate. tollgate. So, make sure ngayon pa lang, make it a habit na i-check nyo lagi yung balance ng RFIDs nyo. Kasi may ano naman yan may applications naman yan. Mapa Android ka na phone, mapa iOS ka na phone, meron naman yan. So, ma-check nyo yung balance. So, kasi pagka below yung balance nyo at pumasok kayo sa tollgate at hindi bumukas yan, multa kayo. By October 1, no? Mga Yes. kakalye, October 1, 2024. Bawal na rin po ang mga sasakyan na walang RFID. Yun ang medyo debatable pa yung pinag-uusapan pa yon yung mga parang gagawin nilang pure RFID na mga toll gates, pero As of now, yun eh. for me ang dami ring umaalma pa rin diyan kasi nga tama nga naman kung once, twice every year ka lang naman gumagamit ng RFID, bakit mo nga naman kailangan bumili ng RFID? Syempre, yung iba dyan na hindi maalam sa ganun, sige, magpapa-install ako ng RFID, tapos may nakatagong pera lang dyan. Syempre, di ba, mag-aalala ka rin na hindi pa rin safe yung nilagay mong pera lang dun sa yun. Kasi, iisipin nila, baka mawala o di ba? Actually, yan yung sakit nating mga... sakit ng mga Pilipino yan, no? Laging walang tiwala sa digital. Syempre, Hindi natin masisi. Pero, ako personally, dapat naman talaga kasi mas maging mature tayo in terms of accepting the new norm. tama. Ako ang masasabi ko lang dyan sa paalala mo sa ating mga kakalye, no? Dapat regardless kung once or twice ka lang dumaan sa expressway, dapat talaga consistent yon na merong RFID. In fact, buong Pilipinas nga dapat iisa na lang yung RFID natin eh. Wala na yung sa Kasi, south lang, oo. wala na yung sa north lang. Hindi, kasi ang napapansin natin, paring Cyrus, yung sa bandang malapit lang sa Manila, Mm. 'di ba? Pero meron din namang expressway sa Cebu, Oo. 'di ba? Meron din sa ibang lugar sa Pilipinas. Oo. So, siguro DOTR kung nakikinig kayo, sana yung NFC natin, buong Pilipinas na iisa na lang. Or kung hindi man iisa, para sa ibang bansa, may 2-3 brand, pero nag-uusap. Ikaw na lang pipili kung kanino mo gusto bumili or magpakabit ng RFID. Para yung wala nang hassle. Basta may sasakyan ka, automatic meron yan. Kasi nga ngayon, kailangan mo ng 2 RFID stickers na magkaiba. Correct. Kasi pag sa south ka, ang may hawak kasi nun ay SMC. San Miguel Corporation, mga kakalye. Kung sa north ka naman, pag pumasok ka na ng NLEX, it's Easy Trip. Kay MVP na yon. Yung Metro Pacific. Metro Pacific, no? And what's weird is, syempre, di ba, yung Metro Pacific, meron kang sariling sticker for NLEX. Yes. Diba? Pero yung sticker na yun is pwede mong gamitin sa
sa Calax naman, which is nasa Laguna area yung Calax, like Cavite extension. Cavite extension na short, short expressway lang siya. Panduktong lang. 'Di ba? Nasa Laguna, pero yung sticker na ginagamit mo sa NLEX, dun lang siya magagamit. Tapos, yung Easy Trip, which is kay SMC, merong isang exit sa I think it's T-Plex sa may NLEX. Dun mo pwedeng gamitin yung sticker ng Easy Trip. Pero di ba pwede na ngayon mag-crossover? Sa ngayon, wala pang solid na, alam mo yun, basta need mo pa rin ng dalawang sticker. So kumbaga bilang dumadaan doon, hindi ka pa rin confident na gagana siya. Hindi, basta siguraduhin mo lang na may load yan. Siguro din may load. So kunyari, katulad ako, taga South. So ang ginagamit ko is Easy Trip. Hindi. Ay, sorry. Yung Yung SMC. kay SMC, which is Auto Sweep. Tama, Auto Sweep. So yung isang sticker ko for Easy Trip na nagagamit sa Calax, make sure mo na make sure ko na merong load yung para just in case na lumuwas pa norte, at least confident ka na may laman. Hindi naman ganun kamura ang toll fee sa NLEX. Siguro suggest ko nga dapat ang every time maglo-load ka kung dadaan ka at least 1,000 pesos minimum. Actually sa NLEX that's one way pa lang. One way pa lang sa NLEX. Ayun. So 2,000. Oo, kasi syempre para sigurado, 'di ba? Bakit ka pupunta ng NLEX? Pupunta ka ng Baguio. That's the common, diba? Isa sa pinakamalayong, may mas malayo pa doon like Ilocos, pero doon ka pa rin dadaan. Pero syempre, commonly Baguio. Ang common kasi is Baguio. Yes, tama ka dyan. Ito rin payo ko rin sa mga, syempre, sa mga merong both Easy Trip and Auto Sweep. Okay. Mag-load kayo, ideally, a day before, bago kayo lumakad. Kung iset, kunyari may nakaset kayo na long trip, sabihin natin, sige, Baguio, before pa lang, mag-load na kayo. Mag-load na kayo, mga kakalye, kasi minsan, yung tipong kakaload mo lang, hindi nagre-reflect kagad. May mga ganong cases, Ako, na-experience ko personally yon. Nag-load ka ng umaga, example, 9 o'clock. Dumaan ako ng hapon, hindi pa rin nagre-reflect yung load ko. Pero na yan, naayos na nila yan. Naayos na nila yan. So, ngayon naman, ang problem naman ng iba is pagka kunyari nagkamali ka ng input ng account number mo pag maglo-load ka. Naloadan mo yung ibang account. Naloadan mo. So, i-report mo siya. Medyo matagal-tagal bago maibalik sa iyo yung Ayun lang. So, siguro din nating tama din yung ating niloloadan. Especially kung kayo yung tipo ng tao na hindi na kayo pupunta sa toll gate para magpa-load dun sa mga attendant. So, pwede naman siya using your bank applications. Pwede rin natin sa GCash, no? GCash, BDO, Union Bank, lahat ng bangko, hanapin nyo lang sa parang billers yung Auto Sweep RFID kung taga South kayo, and Easy Trip if taga North kayo. Tama naman. Pero at least early advice natin to sa mga kakalye, no? Yes. October 1, kailangan meron na po tayong lahat na I think doon na sila magsisimula talaga manghuli. Actually, nakailang na tayo 'Di ba nag-announce na before na kailangan yung lahat na dadaan meron ng RFID sticker. Yes. Kasi ang nangyari, nagkaroon pa rin ng cash lane. Siyempre. Kasi naintindihan naman natin yung iba. Like yung comment nga nung ibang politiko, paano nga naman yung paminsan lang dumaan? Twice, di ba? Ako, it's about standardization, discipline. Yun. Dapat lahat meron. Period. Yes. Kasi oras ng ibang tao ang maaabala pag wala kang RFID sticker. Isa na diretso ka na lang doon, diretso bukas, diretso daan, yung nasa likod mo, maaabala. Kasi pag na-stuck ka doon,
Ilang minuto din yon? 2 minutes? Yes. And 3 minutes at most. wag Yung yan- 3 minutes na yon, yan yung oras na nasasayang. Tama. Kahit sabi mo, sa bagay, kasi sabi dito, 3 minutes lang naman eh. Mm, Pero, hindi niyo oras yon eh. Oras ng ibang tao ang naaabala. tama. And ang effect nun, hindi lang 3 minutes kasi 3 minutes sa likod mo. Eh, yung sa likod at sa likod pa. Oh, ano na yan? Chain reaction na Chain yan. reaction. So, yan nagkakaroon ng traffic jam. Kasi nga, delay. Nade-delay siya. Yun. So, at least alam na natin yung isang problema kung bakit nagsisikip yung traffic ko. Dahil sa ganyang mga simpleng bagay na ini-ignore natin. Tama. Ayan. Hindi naman din kasi porket na pinapatupad yung ganun, pro na sila sa mga nakasakyan lang. Hindi sila pro sa mga commuters or hindi nila naiisip yung mga minsan lang lumuwas, pumunta ng Maynila, di ba? Pero kasi ano yan kailangan, katulad nga na sinabi ni Edison, kailangan standardized na yan. Kailangan uniform yan. Kasi para din sa buong bansa din natin yan In fact, ang i-recommend ko nga dyan, no, sa LTO, sa ating makibig sa LTO, bakit hindi kaya during car registration pa lang, i-require na yung RFID? Kasama na doon. Kasama na. 'Di ba? Yung baga, kung gusto nila, sila pa yung magkabit ng RFID sticker. Para siguradong nakakabit na sa sasakyan, activated na. Or magkaroon ng mini or booth si AutoSweep and si Easy Trip sa mga LTO branches. Pwede rin. 'Di ba? Para kung ipaparehistro mo yung bago mong sasakyan, Diretso na. Nandun na. kasunod dun sa parang flowchart na susundan mo sa pagrehistro ng kotse mo, yung RFID. Yes, kasi dapat i-normalize natin eh. Hindi siya optional eh. Dapat. Yun kasi yung lagi yung problema. Lagi tayong may option. Optional lang naman yan So, ibig sabihin meron akong freedom na hindi sumunod. Yes. And nasanay pa naman tayo na pag pwedeng ilusot, ilulusot. Yun. Yan yung sakit ng mga Pilipino eh. Yung Pwede na yan, lusot natin. diskarte. Diskarte ba, 'di ba? I mean, ibang mode ng diskarte. Oo. Buti sana kung makakabuti. Hindi. Hindi. Yun. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Yun. Kaya, yun nga mga kakali, kung gusto natin na mapaunlad talaga itong mga nangyayari sa bansa natin ngayon, wag nating kalimutang iboto yung mga karapat-dapat nating iboto. Bigla tayong tubalo sa election. Diba? Sa bagay, okay lang naman. Malapit na ang election. Malapit na. Next year po, no? May 12. May 12, midterm election. So, syempre, sa mga boboto at sa mga bagong boboto, Please. wag nyo munang kalimutang magparehistro. Open pa ba? Registration, yes. Pwede pa, no? Pwede pa. Pwede pa Kasi magparehistro. yung pag-file nga ng certificate COC is until October pa yun, di ba? end of September September ba? Di ba October? End of September yung mga file ng COC. Alam ko October. Oh, yeah. Alam ko, anyway, hindi naman tayo lahat tatakbo. Sa mga, ang pinaka-importante, yung pagboto natin sa May 12, ayun. Ang pala is last day of registration is today. Today. Sabado ngayon Ha? Bukas ang Comelec ngayong Sabado. September 30? Ay, sorry. September 30 pala. August nga lang pala ngayon. Sorry. August pa lang ngayon. Sorry. Nagja-jump na ako sa September Huwag mo naman pagahin ng sorry. Pero yun nga, ang sinasabi lang namin is register, tapos pag-aralan yung mabuti kung sino yung mga tatakbo. Pag-aralan yung mabuti, ano na ba yung mga nagawa niya. Diba? Para, kasi sa atin din nakasalalay din sa atin yung kinabukasan ng bansa. Oo, wag tayo magpadala sa fake news, no? Yung mga padala sa fake news, wag tayong padala sa mga mababangong salita. Oo, at saka syempre, charge na rin to. Total nangangampanya sila, minsan dumadalaw sila sa mga bahay-bahay nyo. Baka kung meron kayo nakikitang problema sa paligid nyo,
baka right time na rin na sabihan nyo sila. Oo, siguro pag nangangampanya doon, kung may mga problema diyan sa mga barangay o ano na hindi na talaga naayos ng mga nakalipas na mga umupo, 'di ba? Siguro iano niya na, kausapin niya na. Yes. Saka syempre, pag titignan din natin, no, kung pipili tayo ng iboboto, hindi lang yung magbe-benefit lang tayo. Yung Lahat. sarili. Dapat Sa lahat. sa lahat. Sa buong bansa. Oo. Kasi pag binagbasihan mo lang is yung ikaw yung magbe-benefit, talo lahat. Talo lahat. Kung sa'yo, meron siyang pakinabang sa'yo, kung sa karamihan naman wala siyang pakinabang, ganun din. 'Di ba? Sayang yung boto. Sayang yung boto. Tsaka, Sayang na naman yung 3 taon. 'Di ba? Kaya bumabagal yung pag-usad natin, yung Sayang. pag-advance ng Pilipinas. Kasi kadalasan ng mga nakaupo minsan walang vision eh. Tama. 'Di ba? Status quo lang, okay na 'yan. Okay na yan. Basta masaya kayo, okay na 'yan. Parang yung iba, okay na yan. Masaya naman ako. Kumikita naman ako. Wala na akong pakialam. 'Di ba? Pero imagine nyo kung mas matino yung nakaupo. Mas matino. Proven na natin 'yan eh, 'di ba? Nakailang negative na tayo. Nakita natin yung output. Pantay, lang. Walang improvement for the past, 'di ba? Very consistent. Very consistent na walang improvement. Ayan. So, hopefully, this election, kahit midterm lang to, very important to, no? Very important. Oo, Kasi syempre, mga senators din to mga to eh. oo, saka syempre, huwag din natin iboto yung mga senador na at mga congressman na yung mga batas ay baluktot. Ayun nga, kaya sinabi ko, bago kayo bumoto, pag-aralan nyo kung sino itong mga tatakbong to. Oo. Sana wag na rin tayo magbase doon sa gwapo. O kaya naman sikat. O kaya naman ito sasabihin ko talaga to. Kasi very common to eh. Pamilya nila matagal na diyan. Parang sinasabi mo dynasty. Oo, political dynasty. Yan ang isang bagay na nagpapabagsak sa Pilipinas. Kasi kung gusto mo ng pagbabago, okay lang sana kung maganda yung ginagawa. Sa bagay. 'Di ba? Ulitin ko, hindi ko nilalahat ng pamilya. Merong mga pamilya naman talaga na para sa bayan. Oo. To be fair naman, may mga kakilala akong ganun. Yes. In fact, nasa pamilya talaga nila na maglingkod. Meron talagang ganun. Pero yung mga ibang ganun, hindi naman nila kailangan tumakbo as public officials. Pero Correct. tumutulong lang talaga sila na hindi nila pinopost sa social media and stuff. Oo. Pero yung iba kasi talagang may ibang agenda. Actually, nakikita ko nga dyan, 'di ba, pagka ganyan, may election, mapa midterm man yan or mapa yung major elections talaga. Parang 'di ba, lahat ng mga kandidato nagsisiraan sila, ganyan. Bakit pag election lang? Diba? I mean, nagsisiraan sila. Parang ako iboto nyo kasi ganito ako. Tapos, syempre, magpaparinig sila na hindi naman nila sasabihin yung pangalan. Kasi yung mga kalabang ko, wala yan, ganyan. So, di ba ang nakikita ko dyan, grabe sila na para silang nagsisiraan sila para sa position. Okay lang naman yun eh, na magsiraan sila na, kunyari, tatakbo ka, kalabang kita, sabihin ko, huwag niyo boto si Ed, walang yan, walang kwenta yan. Ako iboto niyo kasi ito yung nagawa ko sa natin, sa barangay natin, dito sa distrito natin. Buti sana, kung yung mga siraan nilang ganun, talagang magaganda yung ginawa nila nung mga previous term nila. Ang nakikita ko nangyayari, kaya sila halos magkandara pa, magpakamatay sa position, is to gain power. Gain power, syempre protect your business. And money. Yun naman talaga punot dulo eh. Corruption. 'Di ba? So, hopefully, sana, So, yeah. mga kababayan, Kailangan nyo talagang pag-isipang mabuti kung sino yung mga i-check nyo dyan sa mga nyo. yes. Pag-aralan nyo mabuti yung mga tao. Oo. Kung meron kayong gustong itanong, syempre plug natin, no? Pwede kayo mag-text, no? Sa 0915-7555-010 o i-email lamang ang inyong questions sa usapangkalye@hubnab.com. At syempre
Ito na naman, no? Bilis. Ang bilis na naman. Ang bilis na natin. Pero, mukhang may oras pa naman tayo eh. Narinig mo na ba, Ed? Anong month na ngayon? Magsa-September na. Bukas. September na bukas. Yes. So, pag pumasok ang Ber, Jose Marichan season na yan. bukod pa doon. Ano pa ba? Siyempre, yung mga tech fans dyan. Ay! Bago natin makalimutan, sa September 10, that's my birthday by the way. Uy, alam niyo Ayan. na kung kanino kayo magpapalibre ng lumpiang Shanghai, ha? A-announce ko lang sa aking mga kaibigan saan tayo. Ayan. Pero sa September 10 ay mag-a-announce na ng bagong iPhone ang kumpanyang Apple. Ayan. So sa mga nag-iipon, para taon-taon na lang may nag-iipon, no, for the new iPhone. In fact, 'di ba, nababalita sa TV yung unang-una siyang bumibili. Yan ang aabangan ko. Yeah, sino kaya this year? Hindi, abangan ko yung same person na yon. O baka siya ulit, 'di ba? Ganap din siya yata 'yon. Siya yung sa Alam ko 14 and 15. tapos 15. Tingnan natin kung Kung siya ulit. ang number 1 sa pila for the Yes. iPhone 16. Pero take note mga kakalye, no? Announcement pa lang sa September 10. announcement pa lang. Hindi pa siya yung availability sa Pilipinas. Wala pa. So, most probably a month or two delayed tayo usually. Yes. Ano pa yan? Mga available yan dito sa atin. Mga ano yan. Late October to to early November. Tapos yun na yun. Continuous Yes. ano na yan. Pero ayan na rollout naman, no? sila. Panibagong pag-iipon. Apple iPhone 16. Ano pa? Apple Watch Series 10. Yes. Pero siya, mga kalya, hindi nyo kailangan bilhin yung every year na nilalabas ni Correct. Apple, okay? Hindi siya recommended. Hindi siya recommended. Kasi ako, lagi ko nga pinapayo, hanggat gumagana pa yung current na gamit, i-maximize mo muna. Maximize muna. 'Di ba? Unless meron kang papasahan na ganun din, kung bibili rin siya, say na lang yung bag. Joke. 'Di ba? Ganun yung mga tradisyon ng mga pamilya, 'di ba? Oo, hand-me-downs. Hand-me-downs. 'Di ba? Hand-me-downs lang yan. Hanggat merong gumagana, okay pa 'yan. Wag tayong mag-asam lagi ng bago kasi sayang yung pera natin. Mag-ipon na lang po tayo or mag-invest Invest. para lumago kasi ang cellphone hindi siya hindi yan kikita ng pera. Unless na ginagamit mo siya sa business mo. Hindi rin kasi ang cheap phone naman pwede mo pa rin naman gamitin for that Sabagay. purpose Sa bagay. 'Di ba? Sa bagay naman. Sayang pa rin, 'di ba? Sayang. So, Unless meron ka talagang purpose for the phone, ba't ka Mm. bibili ng bago? mm, Kasi yung iba ginagawa, hindi yung latest ang binibili. Yung yung one ano, version or two version behind. oh, Para mas mura. mas mura kasi makakuha ka naman ng magandang litrato, high resolution na video. Kasi right now naman, actually, ang iPhone 13, okay pa eh. Sobrang okay pa. Actually, siya pa nga yung parang nagiging mas recommended ngayon. Kasi Pero mas mura na siya, mas mura. okay pa rin yung camera. Yes, pero for me, ang may the best camera pa rin sa akin na lower version is 11. 11. Yung unang nagkaroon ng 3 lens. So maganda yung camera niya. Ayun. Pero syempre, perspective yan, Oo, kanya-kanya. kanya-kanya yan. Kanya, Diba? Depende kung saan nyo gagamitin talaga yung iPhone nyo. Ayan. Yun, ang bilis talaga ng oras, Edison. Ayan mga kakalye, muli tayo magsama-sama next week, no? Dito lamang sa Usapang Kalye. At huwag kalimutang mag-visit at mag-subscribe sa ating YouTube channel, no? It's youtube.com/@Usapang Kalye Radio. Tama. Ayan. Pwede na rin pong i-like ang aming Facebook page na Usapang Kalye Radio rin. Tama. So, subscribe lang kayo sa YouTube channel ng Usapang Kalye para updated kayo sa aming pinag-uusapan dito. Yes. At syempre nandun din yung ating mga past episodes, no? Yes. Pag na-miss niyo yung ibang mga episodes natin dito, pwede niyong balik-balikan, 'di ba? Kahit ulit-ulitin niyo okay lang. 'Di ba? Tama. Ulit-ulitin nyo lang. Ayan. So, once again, next week no, magkita-kita ulit tayo dito lamang syempre sa DWBL 1242. Ako po ang inyong lingkod, Edison Gotan. At ako naman po si Cyrus Sofina. Muli, see you next week. Happy weekend mga kakalye. Happy weekend mga kalye. Bye!
Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Daluz. Mula sa top-rated music station ng